siyempre yung iba pang mga istorya, news stories na dapat po ninyong malaman. But for today, ano ba ang ating food for the soul and food for the spirit? Ano ba yung message? Ano ba yung reflection, mga kaibigan? Paalala sa ating lahat ngayon ng ating Panginoong Diyos. Sabi ho, quote, "Every closed door is a step closer to the right one." Naniniwala ho ba kayo? Every closed door is a step closer to the right one. Tagalogin mo nga, part. Every closed door. Bawat Saradong pintuan is a step closer to the right one. Ayan. To the right door, baby. Oo. Kumbaga, step closer. Isang hakbang. Palapit. Palapit. Oo, doon sa tamang pinto. Sa tamang pinto. Ang sinasabi niya, what feels like rejection, yung pagtanggi, is often God's redirection. Tandaan niyo what feels like rejection daw is often God's redirection. Okay, explain. Ito raw quote na ito ay nagpapaalala ho sa atin that not every closed door is a loss. Yan ang ibig sabihin po nun. Hindi lahat ng pintong nagsara ay kawalan sa'yo. Sometimes, it's God's way of guiding us towards something better. Kaya huwag tayong ma-depressed. Okay? Sabi ho sa Revelation, what He opens, no one can shut. And what He shuts, no one can open. Tagalogin natin. Ang sabi po niya din walang makakapagpasara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. Sinong tinutukoy ho dito? Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan. Alright? Sabi sa Proverbs, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ano sabi? Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya wag kang magyabang. Tanggalin mo ang yabang sa iyong sarili, kapatid. Do not say, I, me, myself. Ang gumagawa lamang. Okay? At sinabi din ho sa Romans, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Tagalogin na naman po natin. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ikaw ba? Mahal mo ba ang Diyos? Iniibig mo ba ang Diyos? Yun po yung ating tanong ngayon. Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga, sa Kawikaan halos pareho, 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Amen? Amen. Kasi kung magaling ka, bakit pag mag-e-exam ka? Sasabihin mo, Lord, tulungan niyo po ako. Kayo po ang maging lapis ko sa exam na ito. Di ba? Para makasagot ako na maayos. Iba ho yung sinabi ko kahapon sa nanay. Iba naman yun. Tumutulong. Iba yung sagot ng nanay doon. Kaya mo yan, sinasagot mo naman ako. Kaya mo bang gawin sa Diyos yun? Hindi, di ba? Takot ka. Di ba? So, huwag tayong manalig sa sarili nating karunungan, mga kapatid. Okay? Ang maganda rito, anong mensahe? Minsan, we face disappointments when doors close. Nadi-disappoint po tayo, nadi-discourage po tayo. Amen? Amen. Opportunities missed, plans disrupted, relationships ended. But sabi ho nila, bilang mga believers, mananampalataya ho, naniniwala sa Panginoong Diyos, naniniwala tayo, we trust that God closes door not to harm us. Diba? But to protect, prepare,
and position us for His perfect will. May mga dahilan ng lahat. Tulad nga ng sample natin, di ba? Galit na galit ka, hindi ka nakasakay sa aeroplano. Sayang yung flight mo, yung bayad mo. Pero mas sayang pala ang buhay mo kapag sumakay ka doon. Ganon din ho. Di ba? Sa araw-araw natin, bakit nagkaganon? Bakit may ganon nangyari sa atin? May dahilan ng lahat eh. Hindi ba? Amen ba yun? Di ba? Bakit hindi ka pinatuloy ng Panginoon doon? Maybe something will happen. You can never tell. Tama? Okay? Ganon din po yun. Kaya sabi ho nila, kung hindi man matuloy, hindi man mangyari yung inaasahan mo na hinihiling mo ngayon, na pangarap mo sa buhay mo or ano man yan, gusto nyo mangyari, huwag kayong magdamdam. Huwag kayong madidisappoint. Di ba? Isipin lagi natin, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you po. May dahilan ang lahat. Di ba? Yun ang sinasabi ho natin dito. Di ba? Because ang pangako ng Panginoon po sa atin is perfect eh. Perfect po. Hindi ho siya yung gayon-gayon lamang. Magkakaproblema ka, hindi. Perfect po yung pangako po ng Diyos sa atin. Okay? So every closed doors or door eliminates a wrong path and bring us closer to the door God has already prepared. Tandaan po natin daw ho ito, mga kaibigan. Alam ko lahat tayo nararanasan po ito. Rejection is not the end. Tandaan niyo po yan. Marami na ho nagpapatunay dyan. Si Michael Jordan nga eh. Di ba? Isang Hall of Famer, kilalang basketballista, mga kaibigan. Di ba? Sabi niya, bago niya narating yung rurok ng tagumpay sa buhay niya, ang dami niyang pinagdaanan. Di ba? Napakadami niyang libong shot na hindi pumapasok. Ang dami rin niyang pinagdaanan na pagsubok sa pagiging basketballista. Tulad ng maraming mga example sa buhay po natin, ang dami ho dyan. Ang dami hong rejection yung kanilang pinagdaanan. Pero hindi sila sumuko. Because they have what you call faith in God. They believe in God. It's often God's way of clearing the path. Ganun pala yun, partner. Kiniklear niya muna yung yung dadaanan mo sa yung paglalakbay sa buhay for something greater. Diba? Yung nga lang, sabi nga ho natin, sana, okay, pagdating ng panahon na yon, huwag ho tayong makakalimot sa Diyos, bagkus mas lumapit pa po tayo sa Kanya. Alright? Mas maganda yung habang gumaganda ang buhay mo, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Di ba? Okay, so rejection ha. Ano man ang rejection na-encounter ho natin, huwag natin damdamin. Okay? Pasalamat natin sa Diyos, baka may dahilan, hindi ka pwede rito. Or something. Yung nga po yung sinasabi ko kanina, bakit hindi natutuloy? May dahilan. Baka you're not yet prepared, partner. Di ba? O, ganun lang ho yun. Baka hindi ka pa preparado. Mahirap naman kung mabigla ka. Di ba? Baka ma-overwhelm. May mga ganun, partner na baka ma-overwhelm ka. Hindi ka pa ready. Hindi ka ready. Mapariwara ka. Diba? Yun ang nangyayari ho doon, mga kanyusik, no? Okay, sige. Salamat sa Diyos at muling nagsama-sama tayo today. Purihin po natin siya. At para matuto tayo, paminsan-minsan, kung may time kayo, buklatin nyo ang kanyang mga salita. Nandiyan ang Biblia, libreng-libre yan. And don't forget to pray. Don't forget to kape. Kausapin ang Panginoon every day. Okay. Oh, yes. At siyempre, don't forget to put God first because God is our only. Sabi nga nila, partner pwedeng sandalan sa buhay po natin, no? Oh, sabi nga niya, siya dapat ang nauuna at walang iba. Yes. Alright? Sige, sa programang ito, sama ko natin ang mga prayers natin sa mga may sakit sa ating bayan na magkasundo-sundo tayo para umayos ang ating bayan. Ano pa po? Pag-pray natin ang bawat isa, mga kapatid, ha? Lalo yung mga nadidepress, nare-reject. At ganun din ho sa mga may sakit. Lalo na yung mga bedridden, mga mahal nating mga senior citizens. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774